Hello, welcome to uh, Libra Philippines. So, reading the word Libra, summarizing Venus, Jupiter, Libra. Of course, channel namin, Facebook page namin, Madam P, TikTok Shop, Unipre. Follow mo rin ako dyan sa TikTok, guys. And lalo na doon sa aming Facebook page. Pwede ka doon mag-message, mag-inquire ng reading. May mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. Let's start. What do we have here for the sign off? For the sign of Libra. Isang shuffle na lang. Okay, I feel good. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Simulan na natin. Pagpasensya mo na yung aking daliri ko, mapapansin mong may pula lang. Nag-lip tint kasi ako. Okay. Main energy for Libra. Pa-comment naman kahit heart-heart lang, smileys. Malaking bagay sa akin yun. Divine Masculine. So, a lot of you, Libras, you are the Divine Masculine. So, yung iba, lalo na yung mga babae dyan. It could be alpha, female. Or, if you're a man, talagang nandun yung gusto mong mabigay or maging responsible pagdating sa relationship. Gusto mo yung ikaw yung magpa-provide or may mga maibibigay ka or yung iba, kahit wala kang choice. Yung iba, wala kang choice, you are the one na nagiging masculine sa relationship, no? No, yung iba dyan. Na parang ikaw yung may hawak ng kumbaga kung sa family, ikaw yung provider. Ayan, whether sa relationship or sa family or whatever, you are the kind of Libra na ikaw yung leader, ikaw yung masunod, and ikaw yung nag-handle maybe ng mga finances or you are the one na kailangan mong magmatigas or kayanin yung mga pagsubok sa buhay kasi wala kang choice. And you do have your pretending, I see this as fake friends. Yung iba sa inyo, as much as possible, alam mo kasi Libra, para silang yan Libra represents the weighing scale sa zodiac signs. So, pumartner ka lang or makipag-friends ka lang sa mga taong alam mong kaya kang partneran or pantayan. Kumbaga, maging balance layo. Don't try to, alam mo yun, usually kasi Libra, they are people pleaser eh. Yan, kailangan i-please na i-please yung mga tao kasi ayaw mo ng gulo or whatsoever. Gusto mo magustuhan ka ng mga tao. Honestly, ang makukuha mo sa kakaganyan mo is inggit, mga inggitero, inggitera. Kaya para maiwasan yan, you have to choose your friends wisely. Choose the people you connect with. Hindi sa lahat ng tao kailangan mo makipag-connect. Hindi naman, kung maging masama or pangit ang tingin nila sa'yo. Hindi mo na hawak ang isipan nila, ang puso nila, whatsoever. So, the advice for you is to hide the details about you. Itago mo yung plano mo. Huwag mo ipagsabi, huwag mong i-share ng i-share. Because hindi mo alam kung ano nasa isipan nila eh. 'Di ba? Sila, yung nasa isipan nila,
sinisecret nila sa'yo, and then, pag nalaman mo, doon ka na lang masya-shock, bakit gano'n? Bakit niya nagawa yun? Or ba't niya naisipan yung mga bagay na yun? Samantalang naging ganito naman ako sa kanya. O saka ka ngayon mapapaisip ng ganyan. Eh, hindi ka rin naman pinilit nung mga taong yun na i-share mo yung mga detalye sa buhay mo. Ikaw yung kusang nagbigay. So, the advice for you is to keep it to yourself. And you do have your settlement, agreement, compromise. Yung main energy mo, I can see, although, sige, na unang energy is negative, meron pa rin namang mga positive friends sa buhay mo, partners sa buhay mo, na nagkakakita tayo ng agreement. But, the way I see this, kapag ka nagkaroon na ng agreement, stay on that line. Halimbawa, kung business partner tayo, business partner lang tayo, huwag mong samahan ng emotion or whatsoever. Labas na yun. 'Di ba? Kung ano lang yung usapan, dun lang. By the way, I just saw an evil eye. Hindi yung aking naka-display ha. But, uh, it's like maybe a lot of you or some of you is wearing evil eye ngayon, or may binili ka or may inilagay ka something sa photo or what na something to do with evil eye. This could be a reading. By the way, if you want to avail evil eyes dun sa TikTok shop namin, ayan, bless and cleanse yan. So, nakakasigurado ka na okay yung evil eye na magagamit mo. Why? Kasi hindi ka naman talaga pwedeng gumamit basta-basta ng evil eye na you will just use it as an accessories kung hindi naman siya na bless or cleanse. I'm just warning you guys. So, yung iba basta gamit eh. Kailangan sa mga legitimate na store na pagkakatiwalaan mo talang ikaw bibili. Hindi yung store na kita mo yan, ay binenta siya, sige, bilhin mo na. Anyway, ayun na, kasi nga, try to protect yourself. Walang ibang magpoprotekta sa'yo. Ito ha, totoo to, walang ibang magpoprotekta sa'yo, kundi sarili mo. Hindi mga kaibigan mo, hindi pamilya mo. No? At one thing na na makakapagbigay ng protection sa iyo is if you mind your own business and wag mong i-open ang sarili mo sa iba. Yan, number 1 na protection yan. Keep it to yourself. No? Meron akong kilalang isang person, ganito ginawa niya. Meron siyang naiisipang i-open ang negosyo, or meron na siyang palang business, meron na siyang business, and then gusto niyang mag-expand, etc., ganito ganyan. Inopen niya ng inopen sa kaibigan niya, tinuring niyang kapatid. Tapos, yung ideas niya, yung palang isa may plano ring magnegosyo, yung ideas niya, inopen or ginamit nung person na yun. Yun yung example. Gagamitin sa'yo yung mga bagay na kumbaga sooner or later gagamitin panglaban sa'yo yung mga bagay na sinasabi mo. And the less you talk, less mistake yan talaga. So bakit tayo puro advice? Kasi nakakakita tayo. This is a warning sign. So, yeah, you do have your nightlife. Threatened. Okay, threatened is here. Racing. Kaamoy ako ng ano ba ito? Parang tomato sauce. Could be reading. Love affair. Bottom of the deck is the family. TikTok is here. I feel like a lot of you is may mga duties, responsibilities, obligasyon na kailangan gawin with regards to your family. Ayan. And like time is like ticking, no?
nagmo-move yung time and time is running out. So, yung iba sa inyo may mga duties and responsibilities ka. Due dates pagdating sa family. And yung iba sa inyo natatakot ka na pwedeng maging pangit ang tingin ng ibang tao sa'yo. Huwag kang overthink na kung anong iisipin ng ibang tao. Wala ka nang pakialam sa emosyon nila at iisipin nila. You cannot please everyone. Tanggapin mo na sa sarili mo na may mga tao talagang negative ang iisipin sa'yo, sasabihin sa'yo. Kahit ako, like for example ako, na-experience ko yan. Mga negative comments. As much as possible, of course, sinasabi ko naman na nag-i-spread ako ng positivity. Diba? Huwag kayong mag-comment ng ganito ganyan. Pero, at the end of the day, hindi ko naman talaga mapipigilan lahat ng tao, ng ibang tao na gusto nilang gawin. So, anong gagawin? Ayan, may mga admins ako na sinasabihan ko na sila na if you see negative comments, just hide it na lang. And then, hindi na sila makakapag-comment ulit. Mag-comment man sila, hindi na natin makikita. Hindi ko na rin makikita, parang ganon. And, natutunan ko ng tanggapin yon na talagang may mga taong negative. Gawin mo man lahat ng makakapagpa-please sa kanila, hindi mo sila mapi-please. And so, kapalan mo lang yung mukha mo. Yun yung advice ko dito sa part na to. Okay? At saka wag mo nang isipin ko na iisipin nila. Kasi yung iba sa inyo, hindi pa natatapos yung buong araw. Nag-aalala masyado sa bukas. Tapos ngayon, at yun ang ending, wala ka nang nagawa ngayong araw na to sa pag-aalala mo. Kakakape mo yan. Huwag ka masyado magkape. Ayan, racing is here. So, of course, do not avoid yung mga duties and responsibilities mo. Kung ano yung mga dapat isettle, ayusin, tapusin, gawin mo na yun, tapusin mo na yun. Para maiwasan yung problem. Well, with the love affair, I feel like if you're in a relationship, someone here is, and I'm seeing a love triangle energy. Hindi ko alam kung paano i-apply yun sa relationship mo if you're in a relationship. Kasi yung iba, ganito nakukuha ko. May taong may gusto sa'yo, tapos ikaw may gusto kang iba. Like kind of love triangle nga, diba? The way I see this, meron taong nahihiya sa kung ano yung kaya niyang ibigay, i-present sa'yo. Kaya hindi niya ma-present or maipakita kung ano yung totoong emotions niya for you. No? But, honestly, hindi mo naman na yung problema kung magte-take siya ng risk or what. Mag-take siya ng risk or hindi. Mag-focus ka sa mga duties and responsibilities mo. Huwag ka mag-focus sa kung ano yung emosyon nila. Yun yung pinaka-advice talaga sa'yo sa pinaka-rating na to. Kaya mo lang, kung dadating ka, may magre-risk, ganito ganyan. Tsaka na lang mag-isip ng kung paano gagawin pag nangyari na. Huwag yung paano kung ganito ganyan. Mag-focus ka sa present moment, huwag sa future. Ayan. Love yourself. And then, let's move on to the near future. The near future for you, Libra. Yung iba sa inyo may mga new beginnings, roller coaster is here. Oh, this is exciting. The new beginning for you is very exciting para sa'yo. Ayan. Pop up. It's like you being in a hot air balloon. Bigla ka na lang mapapansin or mapupuna or marami makakakita pa sa'yo. Makakapansin sa'yo. And they will all admire you. Diba? They will all admire you. You do have your verge. And then, someone is about to reveal something sa'yo. May malalaman ka. In the near future, it could be a confession. It could be a secret. And Archangel Michael, just
know na you are guided. Lalo na the moment na, hindi naman sa the moment na nag-subscribe ka or nag-follow ka sa akin. Ako kasi nag-guide na ako dito eh. So not only me, but yung spirit guides mo, angel guides mo, sila ang katulong ko na mag-guide ka sa kung saan yung tamang direksyon para sa'yo. And this is very beautiful entrapment, but this is very beautiful kasi there's a pregnant woman here. So, ibig sabihin, something is going to grow sa'yo within you, no? And sooner or later, talagang magiging masaya ka sa kung ano man yung mag-grow sa magiging bunga nito. And also, hindi lang ikaw, pati family mo. You do have your family. So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.